Magandang araw sa inyo mga bayan. Welcome back ulit dito sa ating channel. And sa video ito, pag-uusapan natin ngayon itong Strong Group Athletics mga bayan na naglalaro ngayon sa Jones Cup. Ayan, so kanina katapos lang ng laro nila and tinambakan nila. Okay, or revenge win to ng SGA kontra sa Korean basketball team na Wonju So, sila din nakabawi yung SGA dito mga ba sa Wonju kasi sa opening game. First game ng SGA sa Jones Cup, tinambakan sila ng Wonju. And ngayon, nakabawi sila, tinambakan nila ng 26 point lead itong Wonju mga ba And currently, ang standing ng strong group mga ba is 4 wins and 1 loss. So, yung nag-iisang talo nila is sa Wonju. Okay, kung saan binawi nila kanina. So, dahil dito mga boy, sa despite sa magandang standing ng strong group athletics, medyo nababalot ng controversy ngayon yung Jones Cup mga boy, kasi bago pa magsimula yung Jones Cup, binago nila yung nakasanayang rules ngayong taong ito sa Jones Cup mga boy, Kasi ayon sa rules na yung Chinese Taipei team, whatever standing they have during the elimination round is automatic pasok sila sa semifinals mga bay ayan, so hinati kasi ito sa grupo yung SGA format ngayon, hinati sila sa groups, so 4 teams in groups and kagrupo ng SGA is yung Japan, Korea and itong Chinese Taipei Team A. Kasi as usual, dalawa yung Chinese Taipei team na sinasali nila dito sa Jones Cup. And currently, yung Chinese Taipei is 1 win and 3 losses sila, Pero may laban pa sila actually going sa Japan yung araw na to. So, baka matalo nila yung Japan and posibleng mag 2 wins and 3 loss sila. So, kahit na gaano pa man, parang ang labas kasi nito mga bayon is parang non-bearing lahat ng elimination games ng Chinese Taipei team A kasi automatic pasok na sila sa semifinals. Ngayon, dahil dito sa rule na to ngayong taon sa Jones Cup, nanganganib malaglag yung SGA mga bay kasi alam natin sila din yung defending champion ngayon ng Jones Cup. So last Jones Cup, Pilipinas yung champion. Okay, kung matatandaan ninyo, yung team nila Chris Macolo, kung hindi nakakamali, sila yung nag-champion last year. Ayan, yung naging controversy din dahil sa nauso yung pagbebenta umano ng laro ni Chris Macolo, dahil nga alam naman natin na suki ng Chinese Taipei League na import itong si Chris Macolo. So ngayon, binago nila yung rules. And nanganib tayong malaglag mga bay, kahit na sobrang ganda ng record natin, 4 win and 1 loss. And tinambakan natin yung Wonju kanina. Nanganib tayong malaglag and hindi makapasok sa semifinals dahil dito sa ginawang rule na to ng Chinese Taipei ngayong Jones Cup na which is automatic papasok yung Chinese Taipei team sa semifinals kahit na wala silang panalo, kahit na mag 0 win sila ngayong elimination round, non-bearing na lahat ng parang group matches nila, kasi automatic silang pasok sa semis. So parang ginawa kasi na dito, parang hindi daw pwedeng walang Chinese Taipei team o yung host team na mapasok sa semis kasi dahil sa mga fans. Okay, so parang ganun yung dating. So ngayon, posible pa tayong malaglag, actually malaki yung chance natin na malaglag talaga and hindi tayo makapasok sa semifinals. Kasi kahit na tinambakan natin yung Wonju kanina with 26 points, second pa rin tayo sa group natin. Number 1 pa rin yung Wonju. So actually dapat ang kailangan nila kanina para mag number 1 talaga sa group nila is tambakan nila ng 31 points ang Wonju. So kinapos tayo ng 5 points para mag number 1 tayo and sure makapasok sa semifinals. Okay? So ngayon dahil dito hindi natin natambakan ng 31 points, ang magiging senaryo ng SGA dito mga bay is dapat
matalo ng Japan bukas yung Wonju. Okay, which is medyo mahirap, okay, or medyo alanganin ano na manalo yung Japan kasi yung pinadala ng Japan dito is yung kanilang mga under 18 team yata. Yung mga batang player nila no or yung developmental players nila yung pinadala nila dito sa Jones Cup, and wala pang panalo yung Japan yata kung hindi ako nakakamali. So medyo tagilid na wala tayong aasahan bukas na matalo ng Japan yung Wonju. And bukas magkakaroon ulit ng rematch. Actually, tinalo na ng Gilas tong Chinese Taipei A. So bukas maglalaban ulit sila. And para mapasok sa semis ang SGA mga bay, no, is need nilang matalo yung Chinese Taipei bukas and matalo yung Wonju ng Japan bukas para mapasok tayo sa semifinals kasama ng Chinese Taipei para magkaroon pa ng chance na madepensa natin yung corona natin dito sa Jones Cup. So, kahit na matalo natin bukas yung Chinese Taipei, okay, and ang Japan naman is matalo sa Wonju, useless din mga bay, no? Kasi pag nanalo yung Wonju bukas, kahit na manalo tayo sa Chinese Taipei, hindi pa rin tayo aabanti sa semis kasi ang papasok sa semis is yung Wonju and yung Chinese Taipei dahil nga automatic sila pasok sa semifinals. Kung wala tong rule na to mga bay, no, yung automatic pasok yung host ng Chinese Taipei, automatic Wonju and SGA yung papasok sa semis. Okay, so dahil nga dito maraming nag-react ng mga fans bakit ganito yung ginawa ng Chinese Taipei, ano? Talagang lutong Macau yung ginawa nila sa SGA. Siguradong gusto nilang hindi na mag-champion yung Pilipinas dito sa Jones Cup, ano? Kasi alam naman natin dominated talaga ng Pilipinas tong Jones Cup ever since, ano? So ngayon mukhang matutupad na yung plano nila, no, na hindi makapag-champion ang Gilas dahil sobrang baba ng siguro sabihin natin 10% yung chance na matalo ng Japan yung Wonju mga bay, no? So napakaliit na kung gaano kaliit yung tsansa ng Japan na matalo yung Wonju bukas, ganun din kaliit yung tsansa natin na makapasok sa semifinals ng Jones Cup. Ayan, kasi medyo malabo talaga na matalo ng Japan yung Wonju bukas, maliban na lang kung magkaroon ng milagro, ano, and ma-upset nila yung Wonju. Pero mukhang malabo talaga magyari na ma-upset ng Japan yung Wonju bukas. So, expect na natin na hindi madidepensa ng SGA yung corona nila. Pero ganun pa man, bilog pa rin ang bola, malay natin ma-upset ng Japan yung Wonju and matalo ng Gilas yung SGA yung Chinese Taipei. So, yun lang yung update natin mga bay, no? Maraming salamat sa panonood.